Hello. Hello mga palangging. Good morning to you mula dito sa Los Angeles. Eto cool na cool tayo dito. At inaabangan ko kasi yung Pasko sa Pilipinas para magtawag ng mga mga kaibigan. Oh wow, are we live? Yeah, yan, live pala tayo. Ayan, si J. Ray at si My Beshi, nandito tayo sa ating bahay. Ram, so, yes, mag-usap tayo ng light na light. Actually, kanina, mga kababayan, mga palangga, nag-shopping galore kami. To be honest with you, may mga ganun-ganun pa. Hindi pa talaga ako nakaka-Christmas shopping. So, pumunta kami ng Junakis ko. Sa Home Goods. So, ito yung isa sa mga nabili kong para sa sarili ko lahat. Lahat matamis, di ba? Kasi super sweet ang alindog ko. So, bumili ako ng dates. Natin ng bago natin boljakin. Actually, sabi kulang tayo dito. So, binili ko to ang dates for what? $6.99. Okay? So, bilhin natin sa Home Goods. May kwento kasi ako bago natin pag-usapan itong mga tamba-tamba na ito. So, kanina, for the first time in the history of my life, kanina, naka-witness ako ng mga magna, okay? Kasi, pag-uusapan natin yung House of Representatives. So, kanina nung nagsha-shopping kami sa Home Goods, sa aking Junakis, nakakita ako nung lalaki na nabit-bit-bit siyang dalawang comforter, you know, yung mga makakapal na kumot, 'di ba? Parang panglamig. Okay? So ayun, actually nasa counter ako, tinignan ko yung lalaki yun. Akala ko one of the workers. So nakita ko siya, tuloy-tuloy siya palangga. Tuloy-tuloy siyang binitbit yung dalawang comforter na yon. So sabi ko gano'n sa cashier, did you see him? Sabi niya, oh yeah. Sabi ko, why you're not doing anything? Sabi ko, may gwardiya pa kayo? Wala bang magpipigil? Sabi niya, wala daw silang guards, no? Sabi niya, we have guards here in the area, but, we cannot risk our lives, sabi niya. And it's only, ang mention niya, it's a petty theft, and it's less than $3,000. Yun ang sabi niya. So, kasi may batas dito sa California. I'm not sure kung $300,000 ba o less than 1,000. Hindi ko nabasa yung batas. But dito, kaya sa California, kaya parang mga kongresista, yun ang parang mga congressman ng mga magnanakaw, makakapal ang muka. Dire-diretso, mga palangga. So, dire-diretso yung kanilang pagnanakaw. Binitbit talaga yung comforter na ganyan. So, wala silang magawa. Parang nag-shopping galore siya talaga ng ganun-ganun lang. Pero you know what? Ito ang catch ng storya ko. Tapos sabi ko ganun dun sa cashier, ginagawa ba nila madalas yan? Sabi niya, yes, almost every night. Sabi niya, they know what time they attack the store. Sabi ng cashier. Ngayon, mga palangga, so naglabas na kami. Sabi ko ganon, saan ako, grabe, no? Sabi ko yung mga magnanakaw. Ito talaga exactly kung sinabi. Nakita mo ba yan, anak? Sabi ko yung mga magnanakaw, parang mga kongresista. Sabi ng anak ko, tinignan na naman ako. Ano ba yun, mama? Pati ba naman yun? Sabi ni itong bunso ko, sabi niya, baka kailangan nila ng kumot kasi malamig. Sabi niya, kawawa naman. So I just realized, sabi ko, nga, no? Sabi ko na ganun kasi ang lamig-lamig sa labas. Sabi ko gano'n. Kawawa naman. Tsaka sabi ko, nga, no? Kasi yung kinuha niya kumot. Sana kung nagugutom siya, dapat ninakaw niya pagkain. Pero ang kinuha niya, comforter nga. Sabi ko sa anak ko, tara, hanapin natin. Sabi ng anak ko, bakit? Ba't mo siya hanapin? Sa kabila natin ng McDo, sabi ng anak ko. Mama, hindi ka ba natatakot? Sabi niya, mamaya, ano yun, may baril or may panaksak o gano'n. Sabi, hindi na. Sabi ko,
Sabi ko, since na naawa ka, ikaw ang pasimuno nito. Kasi masama nga yung ginawa, di ba? Kumuha ng comforter. Sabi ko, since ikaw ang pasimuno nitong lahat ng ito, hanapin natin. So, binipigilan niya ako. Sabi niya, huwag mo na gagawin yun, Mama. Sabi niya, baka mamaya ano gawin sa atin. Hindi, sabi ko, hanapin natin. So, cut the long story short, hinanap ko yung nag-neck knock dun sa Home Goods. Tapos binigyan namin ng hamburger. Tapos pagdating ko dito, pinagalitan na naman ako sa bahay kasi nga matigas ang ulo ko dahil hindi alam kung nakapulburon daw yon. Sabi ko, ay no, nakikita ko man yung mata, nakikita ko naman yung mukha, mukhang alam ko nagnakaw siya doon ng kumot, pero I think gutom siya. Ayan. So inabot namin yung hamburger palangga ng bonggang-bongga. Actually, hindi siya nagsasalta kasi nakita niya ako doon sa store. Nakandun sa isang tabi dito sa dito sa area namin. Well, you know what? Hindi naman natin kinukundina ang pagnanakaw ng mga tao, pero yung magnanakaw na yun, 2 kumot na yung nanakaw at na lamigan siya. Pero yung pagnanakaw ng mga kongresista, hindi natin palalagpasin yun. Di ba? So ngayon, dahil cool lang tayo dito, so ang question ko sa inyo, matutuwa ka ba? Matutuwa ka ba o natutuwa dapat ito? Natutuwa ka ba sa paraffle ni Tambaluslos na 500K pesos? 500,000 pesos para sa House of Representatives. So, sa kapapasok lang dito sa akin channel, yun na nga yung expose natin kanina, na nagbigay, okay, nagparaffle itong si Tambaluslos ng 500,000 pesos. I'm not sure lang kung ilan ang pinagbigyan niya ng 500,000 pesos. Pero eto yung mga eksena ngayon sa Congress na talagang wala silang habas. Wala silang habas. By the way, 3 beses pala sila nagpa-party. Ito, babasahin ko yung invitation. Kasi hindi ko to nabasa sa kanina. Ito ang invitation sa akin sinend ng ating puting ahas. Alright? Ang sabi ng ating puting ahas, hindi na natin pwedeng ipakita kasi baka masusog yung ating doon. Yung galit na galit kay yung kaaway ni Yeye Vivas. Alright? Sabi dito, December 11, good day, Congressman blah blah blah. Diba? Okay. The office of the the office of the speaker would like to invite you to a Christmas dinner on December 11 at 6:30 in the evening at the Makati Shangri-La's Rizal Ballroom. Kaya nga ang hamon ko kay Tambaluslos, fake news ba to? Sabi pa dito, as we are expecting special guests, please try to arrive at the event promptly. Kindly reply to this message to confirm attendance. So, ang nakalagay dito, December 11, Rizal Ballroom, Makati, Shangri-La. RSVP to Janelle and to Art. No, ayan, Tambaluslos, ibinukailan natin ang iyong i-invite ng party na namigay ka ng 250,000, okay, na paraffle. So, napag-usapan na namin ito ni Attorney Glenn Chong, na napakawalang hiya po talaga ng gobyerno ninyo dyan sa Pilipinas, gobyerno ni Kuting at Ahas at ni Tambaluslos. So, 3 party pa po ang ginanap. December 11, okay, may December 5, I think December, I'm not sure with the dates. Pero, ito, ayon sa ating Puting Ahas, mga palangga, na-miss ko to kanina. Sabi niya, Miss Maharlika, yan po yung invitation. Nagparapol po sila ng 500,000 plus trips for abroad. Ayan. So, nandyan po si Kuting. Pumunta si Kuting doon sa, imagine niyo, si Kuting pumunta sa Christmas party na yon at tinatago nila ang picture. Kasi takot sila, mga palangga, na maboljak na naman natin ang ginagawa nila. So, sinasabi ko lang sa inyo, palangga, in a calm way of speaking. Okay? Kasi sa mga nauna natin, talagang gigil na gigil ako, but ito ay follow-up lamang. So, grabe talaga. Doon si Kuting, doon sa party ni Tambaluslos na nabigay ng 250,000 at mga libreng travel. Maliban sa may travel funds na sila, imagine nyo, may travel funds na sila. Diyan sa Kongreso, may extra pang travel, paraffle,
para sa Pasko at na-witness ni Kuting. So, yan po ang eksena dyan. So, na-witness ni Kuting ang pamumudmud ng pera ng bayan. Yun nga ang malupit na ginagawa nila. At meron pang paraffol na, meron pang mga babaknet. Okay? Mga beauty queen na pa-chuk-chak chenes na in-order ni Sandro. Okay? I think nagngangalang, yata, ano ba pangalan nung in-orderan niya ng ng babae. Sam yata yung pangalan, kung natatandaan ko, yung sabi na ako ng puting ahas. Ewan kung congressman ba yun? I'm not sure. Okay? Kung sino mga inutusan ni Sandro na bumili ng babae, magdala ng babae sa Congress. Christmas time, ito yung balita natin, wala tayong magawa kasi ito yung ginagawa nila. So, 3 party. So, isa sa Shangri-La, then meron pa sa BGC, tiyatiya ko lang. 3 party ng mga House of Representatives. Okay? Sabi pa dito, mga kababayan, yung last ni Sandra, okay, yung last ni Sandra ay sa BGC. Okay? Sa BGC. Alam ko kasi may kondo-kondo yung na yan yung babaknet na yung Sandra na yan. So, hindi lang nakalagay dito kung saan exactly nila ginanap ang party at talagang kailangan daw talagang umattend ang mga House of Representatives. Kasi sabi ni Charis, sabi ni Sandra, attendance is a must. So, yan ang okay. Ayun, may nag-follow up sa akin. Miss Marlica, sabihin mo din, kanina pa to kay Attorney Glenn Chong yung live namin na nandura si Lisa. Nakwento ko na yun yung nandura, di ba? So, nanakal nandura. Okay? By the way, how's your Christmas, darling? Kumusta yung mga Christmas nyo palangga? So, this is just a cool vlog here. Si Marikit, yan. Habang naghirap ang Pilipino, sila naman ay nagpapasarap sa pera ng bayan. Sabi ni Rosana Bilog. Kaya nga palangga So, nakakaloka. So, actually, sabi ng anak ko, wala akong binili kundi pang tsokolate. Lahat, alam mo, pag ako pumupunta sa store, by the way, mga palangga, napupunta talaga ako sa mga chocolate. Ayun, made in Italy. So, bumili ako ng mga chocolate na ganun. Kasi every Christmas, parang gusto ko lang bilhin mga tsokolate. Wala pa ako na shopping. Diba? Wala pa kaming mga gift. Wala pa ako na shopping sa sarili ko. Well, sa lahat wala pa. Kasi wala akong time. Busy-busyhan ng lola nyo. Enjoy now. Suffer later. Sisinglin din yan sila ni God, sabi ni Marikit. Maayong aga, sabi ni Chris GB. Merry Christmas, Hannah. How are you? Asan mga palangga ko dito? Ba't nawala? Si AJ Valdez, si Leticia T. Merry Christmas. Bukas. Di ba yung mga members ko yung mga subscribers and even, not subscribers, may mga papremyo tayo. Bukas na yun, Pasko. Kasi yung 2 sunglasses, hindi ko pa napaparapol. Nandito pa sa akin. Asa ba yun? Kasi nga, busy-busy ako palangga. But definitely, I will give that away. I will give those away. 2 pa yun Christmas namin, simba lang po at koting handa. Wala nang gift kasi no budget. Alam mo, nung sa Pilipinas ako palangga, every Christmas, ang binibilan ko talaga ng regalo yung mga bata. Kasi diba, sabi sa atin, ang Christmas ay para sa mga bata. Totoo yun. So, nung sa Pilipinas ako. So, ngayon, buo yung apo ko, wala pang regalo. Kasi, akala ko na order ko na. So, tumingin ako dun sa Ralph Lauren website kasi yung cute ng mga damit ng pambata, mga sale. Nasa cart ko na ng bonggang-bongga. That was last week. Kinukulit na ako ng Junakis ko. Mama, nabili mo na ba yung regalo mo? Tapos sinek ko, hindi ko pala nakalimutan ko lang sa dami ng bisibisihan ako sa buhay ko. So, hindi ko pa nabibili yung apo ko.
Tsaka hindi ko pa rin napaparaffle yung mga shades ninyo. So, pasensya na, but definitely bibigay natin yun mga palangga. So, tapos, kanina, actually, bumili ako ng notebook. Ayan, sa Home Goods, bumili ako ng notebook. Sino ba mahilig sa notebook? So, dito ko ililista yung mga, ito yung magiging listahan ng mga sindikato. Ito yung mga listahan ng sindikato na buboljakin natin. So, susulat ko dito, di ba? Diyan natin susulat, mga palangga. Congress may paraffle. Saan si palangga? For Ma'am Raga, Congress may paraffle, sayang lang honorable utak, butiki pa rin. Akala, pangmasa lang yan. Diyan mo makikita anong tingin sa speaker sa mga congressman. Yun na nga, Russell Yuste. Si Casey, natutulog ka pa ba? Si Casey, palangga ko, si For Ma'am Raga. Mga, ano yan, maharlika na yan 48 years ago. Ay, nako. Baking binisaya. Na-miss ko yung mga pagkain sa Pilipinas. Although mayroon din naman dito sa LA. No, bukas lang magluto ako ng tinola. Request ng anak ko. Tinola, alam mo dito sa Jamaica, hindi rin naman talaga kami fabulous eh. Minsan lang pag trip ko lang. Pero ngayon kasi nasa trabaho yung mga abyan ko. Yung mga abyan ko nasa trabaho sila so hindi kami kompleto. So konti lang yung lulutuin namin dahil tinola lang, pansit-pansit, ganyan. Chris GB, Merry Christmas. Kadto ka di sa UK ate. Pupunta ako sa UK. Antay mo ako dyan palangga. Listahan ng mga kurakot. Yes, sana ito. Ang ganda pa ng notebook nila, listahan ng mga kurakot. Nakakaloka. Nasa pa nagliligpit-ligpit ako, nakita ko tong manifesto ni Pangulong Duterte, binasa-basa ko kanina after mag-vlog. Nakakaloka dito yung mga seremonyas niyo. Yung mga comments nandito pala. Alam mo, binigay ito sa akin ni Secretary Andanar yata nung pumunta akong Malacanang. So, naitago ko dun sa tabi-tabi. So, kanina nabasa ko at ang mga nakalagay dito yung mga statement ni Pangulong Duterte at yung mga comments sa kanya ng netizens. Nandito yung mga comment. Tapos, nakita ko dito yung mga sinabi ni Pangulong Duterte tungkol sa tanimbala. Nasabi niya, papakain daw niya dun sa mga magtatanim. So, wala lang, nakakaliw lang. Binasa-basa ko siya kanina. Sila lang natutuwa sa kanilang paraffle na yan, sabi ni Hana. Kaya nga Sabi ni Al, ginasa na ba kasi yung Italiano gold na yan? Wala yung sangkay na yan. Ay, si Sangkay. Ay, kaibigan ko si Sangkay. O nga to si Sangkay kasi. Sangkay, sumagot ka. Ang Italiano gold, hinahanap. Diyan. Ayaw mo tanungin ko. Friend ko yan, si Sangkay. Pero ngayon, iba na ang vlog ni Sangkay kasi nabudol din yun Nabudol din yun palangga. Kaya yan, nawala na ng gana yata sa politika. Tsaka sinabi naman niya, and we have to respect that. Pag ang tao napagod na, pissed off na sa mga ginagawa, at pinili na lang nilang, mag-switch gear at you will understand talaga. Kasi lalo na baka magurgur yan dyan sa Pilipinas pag nagsalita. Kaya I think that's about it. So kung si Johnson ay nanonood, Sangkay, I'm supporting you. Ba? Hindi natin hawak hindi naman, iba-iba naman tayo, di ba? Kanya-kanya naman tayo. Ay, gusto ko niyang book manifesto ni FPRD, parapol mo na yan palangga. Gusto mo to, Casey? Bigay ko lang to sa'yo. Hindi ko napaparapol. Saan ka? Kasi nabasa ko na to Bigay ko sa'yo. Gusto mo? Saan ka? O hingan pa kita kay Sec Andanar. Ay, may presyo pala to. 149 pesos. Okay. So naging available to sa Davao Children. Naging available sa National Bookstore no? May price, 149. Ayan Kung ibinigay na sana sa mahirap, malaking tulong pa.
Sabi ni Hana, kaya nga palangga eh. Grabe talaga yung ginagawa ng government. May mga katanungan ba kayo? Kumusta Pasko nyo? Anong gagawin nyo? AJ, anong gagawin mo sa Pasko? Casey, alam ko sa Japan ka, di ba? Punta ko ng Japan, Casey. Casey, sa Japan ka ba? Yeah, see? Alam ko na sa Japan ka. Casey, message mo ako sa private. Babalik ako ng Japan. Kaya nga, pumunta ko to, i-message mo ako sa Balitang Maharlika at Gmail o sa Maharlika Boljakera o sa Maharlika page. Para pag pumunta ako ng Japan, bibit-bitin ko to. Magkita tayo. Yeah. Personal kong bibigay sa'yo. Di ba bongga yun? Ha? Dito lang to sa bahay. Yan. Bigay ko sa'yo. Hingi pa kita ng mga memorabilia. Si EJ, bahay ka lang palangga. Ano yung niluto mo? Cotton fin. I like to. Is that available in Amazon? Hindi ko alam. Cotton fin. Nakalagay sa National Bookstore eh. Ask ko si Secretary, dating Secretary Andanar. Saan makakakuha ito? Google natin na baka nandyan. Si Casey, hindi kita nakakalimutan. Alam ko nasa Japan ka. Di ba? Natatandaan ko lahat ng mga palangga ko nag-follow sa akin ever since the world began. Eduardo Galang. Sabi ni Ram, paikot-ikot na daw sa mall. Ako din noon eh. Paikot-ikot. Pero marami pa rin tao sa mall sa Pilipinas kahit naghihirap na ang bayan natin. 500K per staff. Hindi, sabi ni Santi CP. No. Nagpa Christmas party si Tambaloslos sa mga kongresista. So, isa sa mga pa-premyo nila ay 500,000 pesos. Okay? And hindi ko lang alam kung ilang 500. Hindi ko na-clear sa puting ahas ko na kongresista. O, di ba? Kongresista. So, 500,000 pesos. Hindi ko lang kung ilang pinabigay niya. Then, meron pang libreng travel abroad. Kasuka talaga. Kaya mga palangga, nakakagigil talaga, sabi nga ni Joseph. Malungkot. Sad. Ram, sad palangga, OFW, Hong Kong. O Ram, tignan mo kayo dyan. Ang lakas ng vote, tawag dyan, ng voters turnout, di ba, sa Hong Kong. Kayo dyan, nila Brian, di ba? Kilala mo ba yan? Si Brian, napaka-masipag din mag-survey. Nadalaw na ba kayo ni Kuting sa Hong Kong? Wala. Hindi pa siya, napunta niya Japan, Thailand, saan pa ba siya China, pero ang Hong Kong, ang dami-dami nating mga kababayang OFW. Hindi niya kayo binibisita. Bakit? Di ba? Ayaw niya kayo makita. Bahay lang po, nga. Walang pera. Wow. Demonstrate kaluoy man ang mga taong bayan. New sub ako, maayong gabi, Permi. Ako nagpamati sa imo palangga, sabi ni May Joy Shiso. Din kami. Sa Japan ka man. Pagbalik ko dyan, magkita tayo sa Japan ha. Kasi si Kuya Berwin at saka si Ate Risa, ayan, may bago na akong friendship. Magkita-kits tayo para naman bongga. How about dear Miss Maharlika, saan ako magpaso? Sa bahay lang din kami. Sabi ni Ram, init ulan pinagtitiisan, bumoto pero nabudol pa rin tayo. Oo nga Ram nakakalungkot. Garapala na talaga nakawan dyan sa HOR ni Tambaloslos, sabi ni Dan Block. Maligayang Pasko sa inyo lahat, sabi ni Amol. Thank you palangga. Grabe na yung pinagbigay sila ng ayuda, isang sakong bigas lang ang bigay. Samantalang sa fellow congressista na 500K, sabi ni Jen Saturn, exactly. Diba? Sa kanila, tigpa 500,000. No, not only isang sakong bigas, balot-balot lang palangga. Dahil 3 sako lang ang binibigay. Ay, sabi ni Alnigyal, loan mag-isa ka lang palangga. Saan ka? Nasa Pilipinas ka?
Uy, kaluoy man si Palangga, mag-isa lang siya sa birthday niya. Magkasunod na nawala si Modrax mo. Oh, ano nangyari? Oh my God. Sorry to hear that, Palangga. Stay strong, okay? Lahat, you know, if I can only tell my kalungkutan din sa buhay, akala niyo hindi ako nalulungkot. Nalulungkot din ako. Pero mas nalungkot ako na nabasa ko yung comment mo, Palangga. Just stay strong and move forward, okay? Alam ko, mahirap talagang maka-move on kapag nawalan ka ng lalo na nanay at tatay mo. So, lakasan mo yung loob mo. Wala kang pa anak? Wala kang kapatid, Palangga? Sabi ni Renz, Siegfried Flores, may nag-whisper na ba sa'yo from Puting Ahas kung sino ang official caterer ng Malacanang? Parang may may nabasa ako nung nakaraan. Hindi ko lang kasi sa dami na information, Renz. Sino? I-comment mo nga dyan. Dito mo na i-comment para mabasa ko. Si Cotton Fiend, I'm still at work. It's 5 a.m. here sa Texas. Oo nga pala, 3:20 a.m. dito sa California. Spending Christmas at home with family. Be safe, everyone. Ay, Cotton Fiend, Merry Christmas. Bukas pa tayo magsi-celebrate. Nung pumunta si Cotton dito sa Melbourne, Australia before the 2022 election, dinumog siya ng mga Pilipino sa tuwa. Ngayon, pag pumunta siya ngayon, baka dumugin siya ng mga tao sa galit. Sabi ni Debbie Jane. Oh, for sure yan, Palangga. Nakakawalang gana ng umuwi sa Pilipinas. Oo nga. Alam mo yung umuwi ngayon ng Pilipinas, yung kaibigan ko na pinuntahan ko kagabi. Ay, hindi kagabi. Kailan ba yon? Nung nagpa-apoy-apoy ako, nag-bonfire kami. So, actually hindi siya umuwi, nagpadala siya ng balikbayan box. Pinagkwentuhan kami about kaldero kasi may din siya magluto. Yung mga bongga-bongga mga kaldero, pinag-usapan namin yung Hexclad, Le Creuset, mga ganong drama. You know? Pinag-usapan namin mga ganong mga kaldero. Sabi niya, Ga, bumili ako ng ganito, ganyan. Tapos sabi niya, pinadala daw niya sa Pilipinas, yung mga luma niya. Hindi nakarating. Ang balikbayan siya dumating. Pero, kinuha yung laman ng mga magaganda. Yung mga branded niyang mga kaldero, mga pots, mga palangga. Yan na naman, sa custom, balikbayan box, na experience ba kayo? Oh, by the way, do you like my outfit today? Panglamig ko to eh, oh, di ba? And this one also, the drama. Ang aking Santa ba yan? Anyway, so, hindi nakarating Saan ba si Palangga? Sindangan, okay? Hindi nakarating yung kanyang bagahe na may mga magaganda. Yung mga magaganda na wala. Yung mga natira, yung mga abubot na lang. Alam mo yun? Si Al Naghi, ang nagpapaampon. Ilang taon ka na ba Naghi? Al pala. Ilang taon ka na baka pwede kita maampon? Oo, pwede naman eh. I can adapt, you know, pag dadaling ko dito sa Amerika. Pero totoo yun. Dati may gusto akong i-adapt eh. Sabi niya na, yeah, you like my outfit. It's just so pretty. I like it too. Oh, di ba? Bongga yan. Oh. Di ba? Maganda yan kapag nakabongga rin akong shoes. Sana magsusuot ko to uli bukas. Ano, not bukas. Siguro pag lumabas ako ng bongga mo. Pag may pupuntahan ako. But tomorrow, I'm gonna be wearing black and red, you know. It's not Kuting's color. You know, red is really my favorite. But Kuting is not my favorite anymore. Okay? Because he is salot ng bayan. May live pala uli, sabi ni Liz. Yes, dito kasi, hindi pwedeng magalit. Dapat cool lang. Dito sa kabilang bahay. Dalawa kasi, actually marami akong bahay. 'Di ba? Merong mga, nagbabahay-bahayan tayo dito. Super cute! Sabi ni Palangga, ni Hana. Yeah. Nice. Balak ko pa naman sana umuwi next year. Parang nakakawalang gana, sabi ni Casey. Oo, nakakalungkot kasi may mga nawawalan ng bagahe sa airport, ibang-iba na. Di ba panoorin niyo si Ate Risa tsaka si Kuya, yung Ate Risa at Berwin, si Kuya Berwin doon sa Japan. Grabe yung istorya nila, ibang-iba na raw talaga sa sa airport. Talagang bumalik na yung mga demonyo. Okay? Bumalik na yung mga kasamaan.
nila. Maligayang Pasko. Nalulungkot ako sa nangyayari ngayon, sabi sa Pilipinas, sabi ni Boboy Rodriguez. Kailan ang cooking day mo? Palangga, gusto mo mag-cooking? Ay, yes! Abangan nyo ang aking cooking, you know? Hindi ngayon. Next year na yung cooking. Next year, talagang magkukuking ako ng bonggang-bongga. Abangan nyo yan, ha? At umorder kayo sa akin, mga taga Los Angeles. Iraraket ko na yan kasi gusto ko magluto. Magpa-part-time ako sa kusinera. No, I'm serious. May ina-apply na akong trabaho. Part-time kusinera. Yeah. Oy, mga taga-LA, magpa-part-time kusinera ako. Umorder kayo. Ilalagay ko yung information later. Pag naging okay na. Kasi yung friend ko magtatayo siya ng business. Sabi ko, kunin mo akong part-time cook kasi favorite ko yan. Habi-habi lang. Pero syempre, bayaran mo ko ng bonggang-bongga. Hirap magluto, no? Yeah, totoo yun. Next year, magpa-part-time cook na ako. Then, marami akong mga pagbabago sa di ba? Kasi part-time cook talaga ang dream job, no? But I love it. Sabi ni Lolita Santos, ganda, iba talaga pag nasa Amerika, parang ang lamig-lamig. Hindi, totoo talaga. Iba yung drama, no? Hindi naman, I was kaya ko kayong bit-bitin. Pero, kasi nung bagets ako, yung, hindi man bagets, college days. Sa Pilipinas pa lang ko, ang pangarap ko lang magsuot ng trench coat. Hindi, totoo, may pangarap ba kayong ganyan? Hindi pa ako nakakarating ng Amerika. Ang pangarap ko magsuot ng trench coat kasi gusto kong pumorma talaga. Talagang forma talaga ang lola ninyo. So ngayon, ito, actually binili ko to nung, di ba, kailan ba to? Last week yata. Binili ko siya sa Macy's. And gusto niyo malaman kung magkano presyo? The price is right. Walaan niyo magkano presyo. Magkano nga ba to? Kanina nandito yung presyo eh. Okay, tingnan natin. Mura lang to. Okay. This is so mura. I think the original is $69. Yeah. The original of this, $69. I got it for $20, dude. Dude, I got it for $20. Ayan, kasi sale siya. Kabog sa banga. Kakaway-kaway si madam. Anyway, wag na siguro cooking show. Base mabuka mo na naman ang tapalan sa sobrang... Ay, si Noy Arena. Naalala mo pa yung yung ating chopping board na buka? Giatay. Noon si Palangga. Yes. Madam, nasaan si EJ? Ang dal ko. Kanina pinakita ko ito. Bibigyan nga daw niya ako butod dal. Butod dal yung malakantian. Papagawa daw si Attorney Glenn. Anyway, I think it's time for me to go to bed. It's 3:27 a.m. Ayan. Kabog sa kalan talaga. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ayan, maligayang Pasko and thank you for spending your time here. And yeah, tuto ko lang. Tuloy-tuloy po. Marami tayong mga pasabog everyday kasi maraming nagre-report sa atin and it's a good sign na marami na talagang nagigising at nakakampi natin. Alright. Sabi ni Honey Bunch, pangkalma ang cooking show. Yes, dati ko naman ginagawa yun. Tsaka favorite thing to do ko talaga. Favorite thing to do ko ang magluto. Believe me, sa Pilipinas ako nagtitinda ako ng mga kung ano-ano. Lahat niluto ko. Nilako ko na yan lahat sa Pilipinas. Nilako ako ng halo-halo. Yan, halo-halo, pwede mong ilako yan. Meron ka lang styrofoam. May styro ka lang. Lahat pwede mong ilako. Lahat posible sa taong madiskarte. Di ba bagay yun? Lahat posible sa taong madiskarte. Kaya naman, magsipag tayo. Sige na. I'll see you later. Bye-bye.